Naway sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating narinig, mapawi ang ating mga kasalanan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang banal, bagamat maulang gabi sa inyong lahat. Mga magulang at mga kapatid, ano nga kaya ang pinakamalungkot na maaaring mangyari sa atin? Ano ho ang pinakamalungkot na maaaring mangyari sa ating buhay? Marahil alam sa inyo ang sagot sa akin, Archbishop, ang mamatayan po. Do you agree? Yun ho ba ang pinaka? Kaya lang ho may mga namamatayan. Tayo rin minsan sa ating buhay namatayan. But life goes on, right? Tama ba? So marahil hindi yun ang pinaka. Archbishop, yun pong malugi ang aking kabuhayan. Yun ho ba ang pinaka? Pwede ka namang magsimula ulit. May mga nagsisimula naman ulit. Marahil hindi yun ang pinaka. Archbishop, siguro yung matalo ako sa aking buhay. O marahil yung talikuran ako ng sarili kong pamilya. Nakakalungkot ho yun. Pero yun ho ba ang pinaka? Archbishop, siguro ang pinakamalungkot na salita na maaari kong marinig ay yung sabihin sa akin ng aking mga magulang na sana hindi na lang ako pinanganak. Marahil yung marinig ko sa aking magulang, sana tinakpan na lang namin ang ilong mo nung ikaw ay bata pa lang. Malungkot ho yun. Tama ba? Pero yun ho ba ang pinaka? Yung marinig mo mismo sa Diyos, sayang ka, wala kang kabuluhan, walang saysay. Yun ho kaya ang pinakamalungkot. The gospel today, mga kapatid, is very heartbreaking. The gospel tonight is rather sad. Nakakalungkot. Because the gospel today is a story of rejection. A story of missed opportunity. A story of unbelief. Dito sa Pilipinas, mga kapatid, dito sa ating bansa, actually hindi lang sa ating bansa, kahit sa iba pang mga bansa, kapag may bagong kampyon na magbabalik bansa, kampyon, pwedeng boksingero, pwedeng Miss Universe, pwedeng nanalo sa Got Talent sa ibang bansa. Pag bumabalik ng Pilipinas, ang isang nanalo either sa pagalingan, sa pampalakasan, galing sa Olympics, o sa pagandahan, o sa patalinuhan, ano ang ginagawa ng bayan? Wow! Nilalatagan ng red carpet. Tama ba? Sinasalubong ng banda. May drum and lyre. May mga mananayaw. Tama ba yon? Yung iba, makikipag-courtesy call pa kay mayor. Makikipag-courtesy call pa kay gobernur. May courtesy call pa po sa Malacanang. Yung iba may motorcade pa. Ang tawag doon, heroes welcome. Tama ba yon? Yung iba nga nanalong Miss Universe. Kahit hindi naman purong Pilipino, kahit 5% lang. Yung iba, masabi lang, kahit 5% lang na Pilipino, sasabihin ng mga Pilipino, kababayan ko yan, Pilipina yan. Kahit di nga marunong magtagalog.
Kahit mukha ngang Latina, pero dahil sa news, dahil sa Ancestry app, alam niyo yung Ancestry app? I-download nyo sa phone. Malalaman nyo doon kung anong mga dugo, lahi at pinanggalingan ng inyong angkan. Kahit doon sa Ancestry app, 3% lang ang pagiging Pilipino. Dahil nabanggit, may dugong Pilipino. Proud! Kababayan ko yan. Pinoy yan, Pinay yan. Tama ba yun? Kaya lang ho, hindi ho lahat ng nagbabalik bayan binibigyan ng hero's welcome. Katulad ni Jesus. Sa pangalawang pagkakataon, si Jesus ay bumalik sa Nazareth. Ikalawang pagkakataon na ho yun. Kasi yung unang pagkakataon na siya ay nangaral at nagpahayag sa kanyang sariling bayang tinubuan, ano ang ginawa sa kanya? There was an attempted murder. Itutulak pa nga si Jesus sa cliff, sa bangin. Yun yung unang pagkakataon. At ito na, the second time around, Jesus returned to his native land to meet his people once again. Sa ikalawang pagkakataon, si Jesus ay humarap sa tao, nangaral, nagpahayag sa sinagoga. Ano ang reaksyon ng mga kababayan? May hero's welcome po ba? Naglagay ho ba ng mga banderitas? Nag-hire ho ba ng mga tambol, ng drums and bugle? Meron ho bang tarpaulin? Welcome back, Jesus. We are so proud of you. May ganun po? Wala. Nung una, they were astonished. They were amazed with the wisdom coming from the mouth, coming from the lips of Jesus. But eventually, his own people started questioning. Teka, hindi ba kilala natin yan? Saan ang gagaling? Saan niya pinulot? Saang libro kanya niya nabasa? Sino kaya ang kanyang napagtanungan? Saan ang gagaling yung mga karunungan na kanyang pinahahayag? Hindi ba anak lang ng karpintero yan? Kaya karpintero din siya? Kasi namanan niya yung skills? Hindi ba anak ni Maria yan? Hindi ba yung mga pinsan at kamag-anak niyan, mga kaututan dila pa nga natin? Hindi ba mga kabarkada pa nga natin, ang mga kamag-anakan niyan? Sino yan? Sino siya? Saan nanggaling ang kanyang mga pinahahayag? Ano ang sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, ang propeta ay pinararangalan ng lahat, maliban sa kanyang sariling mga kababayan, maliban sa kanyang mga sariling kasamahan, maliban sa kanyang mga sariling kasambahay. Kaya ano ang nangyari? Jesus decided to stop doing miracles. Tinigil ni Jesus ang kanyang pagpapamalas ng himala, maliban dun sa ilan na kanyang mga hinipo at pinagaling. My dear brothers and sisters, Jesus was amazed on their unbelief. Ang termino ko ho ay unbelief ha, hindi ho doubt. Because doubt is very much different from unbelief. Yung pag-aalinlangan, yung doubt, malayo ho yun sa kawalan ng pananampalataya. Because when we say doubt, still there is faith. Meron. Yun nga lang, may mga tanong. But there is faith, even how little. Parang si San Pedro, nung lumakad sa ibabaw ng tubig kasama si Jesus, nung una nakalakad. Kaya lang unti-unti lumulubog. Anong sabi ni Jesus?
Why did you doubt me? Ba't ka nag-aalinlangan sa akin? You have so little faith. Sabi ni Jesus. Ibig sabihin, ang Pedro may pananampalataya. It's just that mayroong alinlangan. But there is. Ganon ang doubt. Katulad ng mga alagad ng mga panahong ang Panginoong Jesucristo ay babalik na sa kanyang Ama. They were there, but some of them were in doubt. They have faith, but it is so little that doubt can exist along with it at the same time. But when we say unbelief, mga kapatid, hindi ho ito doubt. Kasi ang doubt, maigi pa kadalasan o minsan. Kasi yung mabuting pag-aalinlangan, yung doubt, it will trigger you. It will push you to search. It will push you to find the answer. It will push you to explore. It will actually push you to find the light, to understand the truth. Pero yung unbelief, ayan, yung unbelief, yung lack of faith na nakita ni Jesus sa kanyang mga kababayan ay hindi lang ho simpleng pag-aalinlangan. Yung kawalan ng pananampalataya na nasa harapan mo na, hindi mo pa pinaniniwalaan. The kind of unbelief that ignores the reality in front of them. Anong sabi nila? Karpintero yan eh. Talking about Jesus' profession, which is, it doesn't have to do with Jesus preaching. Anak ni Maria yan eh. Anong ibig sabihin nun? Na sinasabi ng mga kababayan niya, anak ni Maria yan eh. Ibig sabihin, pinapaalala nila sa bayan, illegitimate child yan. Questionable nga ang tatay niyan. Paanong mangyayari? Saan niya huhugutin ang karunungan? Samantalang kilala natin ang mga pinagmulan niyan. See, there is what we call conscious bias. I will use the term conscious, hindi unconscious, kasi alam nila. They have their personal bias. Sino ba yan nagsasalita? Ano ba ang background niyan? Ano ba ang pinag-aralan niyan? Saan ba galing yan? Sino ba ang mga kasamahan niyan? Anak ni Maria yan eh. Talking about Jesus' illegitimacy, census-wise, biology-wise. Alam niyo ho, mga kapatid, people rejects the messenger. Not because of the messenger, but because they cannot take the message. Alam mo niyo yun? Meron akong napanood, isang chain smoker, yung nanigarilyo. Sabi niya sa kaibigan niya, pre, nakabasa ako sa dyaryo. Nang ano? Sabi sa dyaryo, smoking is dangerous to your health. Ayun na. Buti nagbasa ng dyaryo, ano? Sabi nung kumpare, buti nabasa mo na. That smoking is dangerous to your health. Sabi nung chain smoker, kaya nga pre, huminto na ako. Wow, very good, sabi niya. Buti naman nakinig ka. Buti naman inihinto mo na ang pagyoyosi. Sabi nung chain smoker, ay, teka, ang hininto ko, hindi yung paninigarilyo. Anong hininto mo? Hininto ko nang magbasa ng dyaryo. We don't really hate the messenger, but we hate the message. And that is unbelief. Yung nasa harapan mo na, yung malinaw na sa'yo, yung talaga namang kaya mong intindihin, pero pinili mo na hindi maunawaan.
nagpasya ka na parang pintuan na lagi ninyo itong naririnig at lagi nating sinasabi, kandado, double lock, kailanman hindi na mabubuksan. Kasi yung susi, nilunok na niya. Kailanman hindi talaga mabubuksan. Akala ng mga kababayan ni Jesus, kilala namin yan eh. Kilala namin yan, alam namin ang pinagmulan niyan, alam namin ang trabaho niyan, kilala namin ang nanay niyan, alam namin ang pinanggalingan niyan. Akala nila, alam nila. True enough yung kasabihan, mga kapatid. Little knowledge is a dangerous thing. Yung maliit na kaalaman, delikado yan. Maaari kang mapahamak sa maliit mong kaalaman. Little knowledge is so dangerous because it is prone to error. Little knowledge is fatal because it is prone to prejudice. Because it is prone to misconception. Akala mo, alam mo. Akala mo, kilala mo. Yun pala, hindi. Jesus was preaching about the good news. Jesus was preaching about the kingdom of God that is about to come. And yet, nililink nila dun sa kamag-anak, nililink nila dun sa ina, nililink nila doon sa pinagmulan, nililink nila doon sa kanyang hanap buhay. Alam niyo ang tawag doon? Fallacy. Pag may time kayo, i-research po ninyo. Fallacy, kasi wrong, error. Ang tawag doon, non sequitur. It doesn't follow. Hindi ko makonect. Anong kinalaman ng ina? Anong kinalaman ng pagiging karpentero sa ipinahahayag ni Jesus na katotohanan at mabuting balita? Hindi ko makonect. Fallacy yun. Parang yung isang tao, kahapon, lumabas ng bahay. Sabi niya, paglabas ko ng bahay, umulan ng malakas. Okay. Nakakulay, ang damit ko ay color green. Okay. Tapos kahapon, o ngayon, lumabas ako ulit ng bahay. Tapos, umulan ulit ng malakas. At ang suot ko, color green. And so, ibig sabihin, Archbishop, hindi na ako lalabas ng bahay nang nakasuot na color green kasi umuulan. Fallacy! Error, wrong mathematics, wrong plus, wrong addition, wrong conclusion. Anong kinalaman ng color green mo sa pag-ulan? Ang tawag ho doon, kumbaga sa korte, irrelevant, no merit. Gusto ko sabihin, tag-ulan talaga kasi Hulyo. Kahit magsuot ka ng dilaw, uulan. Anong sinasabi ng mga kababayan na ito kay Jesus, sa kanyang ina, sa kanyang kamag-anak, and all, if the message is about salvation? If the message is about everyone that should be saved. Anong kinalaman? Walang koneksyon, irrelevant. Alam nyo ang ginagawa kasi nila? Ang tawag ho yan sa korte, character assassination. They are destroying Jesus' credibility. Hindi yan dapat pakinggan. Bakit? Dahil mali yung sinasabi? Hindi. Hindi yan dapat pakinggan. Bakit? Kasinungalingan ba ang sinasabi? Hindi. Ba't di siya dapat pakinggan? Kasi karpentero yan. Irrelevant. Kasi illegitimate child yan. Irrelevant. Kung sa korte, hindi ho yan tatanggapin. Sasabihin ng judge, no merit. They are trying to destroy Jesus' credibility. Kahit alam nila, kahit naramdaman nila, sila nga mismo ang nag-describe saan galing ang karunungan
na lumalabas sa kanyang bibig. They describe it in the first place as wisdom. Ibig sabihin, naramdaman nila. Ibig sabihin, nakita nila. Ibig sabihin, alam nila. But they decided not to believe. Yun ho ang meaning ng unbelief. It is a deliberate refusal to believe. Yung nagpasya ka na. Yung para sa'yo, mas pinili mo kahit nasa harapan mo na ibaling ang tingin mo sa iba. Sa atin hong buhay, mga kapatid, minsan, alam mo na, pero nag-aalibay ka pa. Minsan sa ating buhay, alam mo, mission mo eh. Malinaw sa'yo ang pinagagawa sa'yo. Pero ang ginagawa mo, katulad ng mga kababayan ni Jesus, naghahanap ka ng mga butas, naghahanap ka ng mga negative, naghahanap ka ng mga palyado, naghahanap ka ng mga mali para maging justification mo, para maging excuse mo sa paggawa sa trabaho mo. Alam mo, ang ingkong ng buhay mo ay totoo. Pero ang gagawin mo, maghahanap ka ng mali, maghahanap ka ng sala, maghahanap ka ng butas para ma-justify ang hindi mo pagsunod. Mga kapatid, when it comes to faith, ang pananampalataya ho at ang pagsunod, kawing-kawing yan. Interlocking yan. Anong ibig sabihin? When we say unbelief, yung alam mo na kung anong dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa. Ang tawag dyan, unbelief. Yung malinaw sa iyo ang assignment mo, dapat ikaw ay maging salbabida ng mundo. Dapat ikaw ang maging kinatawan ng ingkong mo sa lahat ng lugar. Dapat makita ng mundo ang ingkong sa iyong muka, sa iyong salita at sa iyong gawa. Pero hindi mo ginagawa because of excuses, alibis, justification. Naghahanap ka ng scapegoat. Tama ba yun? Mas maigi po mga kapatid yung nalilito. Mas gusto ni Jesus yun, nalilito. Excited pa siya magpadala ng magpapalinaw sa iyong malabong paniniwala. Okay na yung nadidiliman ka kasi matamis sa Diyos ang magpadala ng liwanag para ikaw ay maliwanagan. Okay na yung naliligaw ka kasi ang Diyos magpapadala ng tour guide para maitama ang iyong landas. Pero yung nagbibingi-bingihan ka, yung nagbubulag-bulagan ka, yung nagmamanhid-manhidan ka, yung wala lang. Ayaw ni Jesus noon. Kasi ang tawag doon, kawalan ng pananampalataya. Alam niyo ho ang ending? Alam niyo na, narinig niyo na sa gospel eh. Ang ending, hindi na pinagpatuloy ni Jesus ang paggawa ng himala. Bakit ho? Archbishop, kasi hindi sila nananampalataya. Mali. Jesus' power to do miracles cannot be diminished by someone's unbelief. Hindi kayang pigilan. Bakit? Yung 10 kitungin nga isa lang naman doon ang bumalik at nanampalataya. Yung crippled man sa Bethesda, yung crippled man na sabi ni Jesus, sige na, bumangon ka na, dali mo na yung sapin mo, lumakad ka na. Hindi nga niya kilala si Jesus Yung bulag, wala siyang pananampalatayang pinrofess kay Jesus until magkaroon na siya ng paningin. Yung kapangyarihan ni Jesus na gumawa ng himala, hindi yan nakatungtong sa pananampalataya mo. Kaya niya yang gawin, maniwala ka o hindi. Ngunit hindi na gumawa ng himala si Jesus. Alam niyo kung bakit? Sayang. Kasi po,
walang saysay, walang kabuluhan. Bakit walang kabuluhan, Nanay Blanca? Ang gising, hindi mo kayang gisingin. Kasi hindi naman tulog. Ang mulat ang mata, huwag mong gisingin. Kasi kung totoong tulog, magigising. Pero yung nagtutulog-tulugan, kailanman hindi siya magigising. Para kay Jesus, ang paggawa niya ng mga himala, sayang. Dahil ang gagawin ng kanyang mga kababayan, maghahanap lang ng butas, maghahanap lang ng mali, maghahanap lang ng maipipintas, maghahanap lang ng case, ng business case to say, hindi yan totoo. Walang saysay, sayang, walang kabuluhan. Kaya sabi ni San Mateo, sa sulat, sa libro ni San Mateo, wag mong ilagay yung banal sa aso. Wag mong itapon ng perla sa baboy. Kasi yuyurakan niya lang yan. Sayang. Totoo po, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Totoo po, ang Diyos ay punong-puno ng habag at awa. And you know, the decision of Jesus not to perform miracles more actually is an act of love and mercy. Yung ginawa ho ni Jesus, na hindi na siya nag-effort pa na gumawa ng himala, yon ay gawa bunga ng kanyang pag-ibig at awa. Archbishop, ang gulo naman. Paano naman nangyari yun na naging act of love and act of mercy? Hindi na nga siya nag-perform ng miracles. Kasi alam ni Jesus, pag gumawa pa siya ng himala, lalo silang magkakasala. Pag gumawa pa siya ng mga kahindig-hindig na patotoo at hindi lang sila maniniwala, pipintasan lang nila, yuyurakan lang nila, duduraan lang nila, lalo silang magkakasala. After this narrative, kung babasahin natin ang mga susunod na pangyayari, ito na po yung pagkokomisyon sa 12. That Jesus is presenting to them, this will be your fate. You will face rejection. You will not be accepted. Anong bilin ni Jesus? Kahit hindi sila makinig, humayo kayo. Kahit hindi sila maniwala, magpatuloy kayo. At huwag niyong hahayaan na pigilan kayo ng kawalan nila ng pananampalataya. My dear brothers and sisters, going back to my question a while ago, ano ang pinakamalungkot na maaaring mangyari sa tao? Yung sabihin ng Diyos, anak, ayoko na. Anak, tama na. Kasi walang kabuluhan. Tama na. Kasi wala naman nangyayari. Tama na. Sayang lang. Tama na. Wala namang direksyon. Kaya lang ho mga kapatid, mayroong pinaka sa mga pinaka. Yung sabihin sa iyo ng Diyos, sayang ka, wala kang kabuluhan, walang saysay, sayang ang buhay, sayang ang lakas, sayang ang talento, sayang ang lahat ng ito. Malungkot yon, pero merong pinakamalungkot. And what is that? When you face Him, pag pumunta ka na sa bayan, yung totoo nating bayan, ang kaharian ng Diyos, baka ine-expect mo, merong hero's welcome. Ang pinakamasakit na pwede nating maranasan, yung all this time, akala mo, kasama ka sa pinangakuan ni Jesus. Anong pangako ni Jesus? Ipaghahanda ko kayo ng magarang silid. Yung all this time, you believe that you are part of Jesus' citizens. Yung meron pa red carpet,
Yung mayroong patambol, yung mayroong pabanderitas at patarpulin pagdating mo doon. Ang pinakamalungkot, pagdating mo, wala. Because today, without you knowing, you have lost your citizenship. Buti pa ho yung insurance. Bago mag-lapse, i-inform kayo. O, hindi ka na nakakabayad, 3 buwan na. Nawawalan ka na ng insurance. Buti pa yung insurance, ino-notify ka. Buti pa yung membership mo sa Gold Club. Ino-notify ka. Pero papaano kung nawala na pala ang iyong pagiging mamamayan sa kanyang kaharian? What if, without us knowing, we are losing our heavenly citizenship because of our unbelief? Good evening po sa inyong lahat. Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at atin pong awitin ang ating pananampalataya.